At sa pagpapatuloy po ng ating ikonsulta mo, puntahan naman natin si Lynn Perez sa ating one and only in the Philippines, ang Radio Mobile Booth. Nandiyan po siya sa area ng Barangay Tatalon, Quezon City. Lynn, good morning. Hi, good morning Angela. Good morning sa ating mga kasambahay dyan sa loob ng studio. And of course, good morning sa ating mga kababayan na nakatutok all over the world. Ayan. Good morning, Kuya Daniel. Ayan, nandito nga tayo sa Barangay Tatalon na pinangungunahan po ni Captain Rodel Lobo. At nagsasagawa nga tayo dito ng medical and legal mission. Yan po ay sa patuloy na pagpapalawak ng ating mga services sa mga barangay. At para sa ikonsulta mo sa barangay, makakasama natin ngayong umaga, mga kasangbahay. Ang usual ko na, dati nakakasama ko to sa ikonsulta mo sa radyo. Ngayon, promoted na kami. Nasa TV na kami ngayon, mga kasangbahay. Ikonsulta mo sa barangay. Kasama natin, of course, isa sa mga lawyers ng Law Center ni Kuya. Walang iba, Attorney Mel Roque. Good morning. Good morning po, Madam. Good morning po sa mga kasambahay natin. Good morning kay Brother Eli at saka kay Kuya Daniel, syempre. Yan. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, meron na po tayong isa kababayan natin or constituent nga. Tawag sa kanila, no? Constituent ng barangay Tatalon dito po sa Quezon City na dais nga dumulog ng kanyang legal concerns kay Attorney Roque, si Tatay Uga. Yan. Actually, Madam, hindi lang siya constituent, kundi siya yung leader ng lupon dito sa barangay. Di ba? Ayun, okay. Opo. At yan nga po si Tatay Uga. Uga talaga, Tay? Uga po. Uga. Okay, parang nagagalaw lang na Hindi, joke. Uga Muhammad. Good morning, Tay. Magandang umaga po. Ayan. Kamusta po kayo? Okay naman po. Oh. Sa awan ng Panginoon. Ayan. Salamat po sa Diyos. At ito na nga po si Attorney Imelda Roque. I'm sure sa pangangasiwa niyo po sa mga kaganapan dito sa Barangay Tatalon ay marami kayong katanungang legal patungkol po sa mga bagay-bagay. Yan na po si Attorney Roque. Tanong niyo na po. Ang ikonsulta ko po tungkol yun sa aming sa Barangay Tatalon, yung pong aming constituent, ang madalas na namin dito, yung pong awayan ng mga kapitbahay, saka yung utangan. Yan ang madalas namin ma-enkwentro. Itatanong ko lang po kay attorney kung ano ba ang gawin namin sa nagkakaroon ng kasunduan pero yung respondent hindi po tumutupad. At saka yung tawag dito, legality ng lupon bilang ipapatupad yung awayan. Ayan. Nagkuutangan, eventually pag hindi nagkabayaran, nagkaawayan. Ayan, attorney, ang ganda ng mga katanungan ni Tatay Uga. Yes po, go ahead. Apo. Doon po sa una, yung tungkol sa nagkaroon na ng kasunduan. So, I presume po meron na silang compromise agreement na pinirmahan po nila pareho na nandun po yung terms and conditions kung paano matutupad kung ano man po yung issue nilang dalawa, kung paano masisettle. Hindi po ba, Tatay? Opo. Opo. Ngayon po, kung ang isa po ay hindi tumupad, yung pong isa, pwede po siyang pumunta sa korte. Sa korte na po yun at magpa-file po siya ng petition para po maipatupad yung compromise agreement nilang dalawa nung kanyang respondent. So, I presume po na yung complainant yung pupunta sa korte dahil yung respondent hindi tumupad. Sumipot. Opo. Hindi siya tumupad dun sa agreement nila. Ngayon, ang gagawin po niya para maipatupad yon, hihingi po siya ng judgment from the court para po maipatupad yon. So, magpa-file siya ng petition. Okay. Sa court na, mas mabilis na yon, Madam Lynn, kasi hindi na sila yung dadaan pa sa usual process. Dahil meron ng compromise agreement, hihingi na lang po doon ng judgment. Ayan. Opo, court Tatay. judgment. Maliban doon sa namin, kasi madalas na nangyayari sa amin, yung awayan at tawag ito, yung utangan ng magkakapitbahay na siya pong sanhi ng Kaguluhan. kaguluhan sa aming barangay. Oh, yan.
Sila kasi ay lupo ng tagapamayapa, attorney, di ba? Kasi sila supposed to be nagko-console ng both parties dito nga sa Barangay Tatalon. Ano nga daw ang pwede nilang gawin? Pagka ganyan, nag-aaway po sa harapan po ninyo, abay, kailangan marunong kayo ng self-defense. Joke lang po. Pero yan po ang madalas niyo pong nai-encounter. Ano po? Okay po. So, ano ba tawag nila? Yung utang na kinakalimutan nung nangangako na nagkaroon kami ng kasunduan, kinakalimutan. ay, baka nalista sa tubig. Malamang. Malamang. Ayan, paano nga yan, attorney, kung hindi nagbabayaran ng utang yung magkakapit-bahay? Apo, kung po may compromise agreement, ganun pa rin po. Pa-file pa rin sa court, mahihingi ka ng judgment from the court, yun po yung ipapatupad. Sa korte na po yung magpapatupad nun. Ngayon, kung halimbawa naman nagkaroon ng harapan sa barangay, walang kasunduan. So, ang barangay po kasi, ang trabaho niyan is pagkasunduin yung mga nag-aaway, di ba, na dumudulog dito. Ngayon, kunyari, sa utangan, di syempre, yung may utang, sasabihin na magbayad. Ngayon, kung ayaw niyang magbayad talaga at meron siyang depensa naman na sa sarili niya. So, kung walang marireach na settlement, ang mangyayari po talaga is for the barangay to issue a certificate to file action. Para kung ano man po yung ebidensya nilang pareho, dun po nila ipapakita sa korte. Pero as much as possible, kung maaari pong maayos na sa barangay, talaga pong sa barangay natin naayusin. Ayan. Barangay Opo. muna at pag hindi nagkaayos sa barangay, tsaka sila pupunta sa korte. Opo. Ganun po ang mangyayari. Paano po dun sa mga kababayan natin hindi naman tumutugon sa kanilang mga summon? Summon ba tawag doon yung kapag po pinapatawag? May mga Opo. ganong cases po ba kayo na ini-ignore lang kayo na parang wala po kayong ngipin na tinatawag? May ganun ba, attorney? Ano po pwede nilang gawin sa ganun? Opo, actually po, yung iba, no, syempre magpapatawag ang barangay, usually 3 beses. Tapos hindi a-attend yung respondent, yung pinapatawag. Ngayon po, itong barangay, under the PD 1508, no, pwede silang mag-file sa court na indirect contempt nila yung hindi tumutupad dun sa summons nila. Alam nyo ba yun tayo? Alam niyo ba yun Yung tayo? pong madalas na namin na hindi kami sinilipot. Opo. Oo nga. Oo. Dinadala niyo po ba sila sa korte para i-file ng contempt? Charge? Yes. Alam mo, yung Charges. kung inano namin yung charge for contempt, Oo. nasubukan ko na yan sa panahon ni Kapitana Fernandez. Opo. Ano na yun? Masalimuot po. Masalimot. Opo. Kasi Oo, syempre, marami kaming binabayaran na Oh, ganun. Kaya- Pero kailangan nyo pong gawin yun para magkaroon po kayo ng ngipin, di ba, Opo. attorney? Isa po yun na pwede nilang gawin, and yung isa naman pong option nila is to issue a CFA. Tapos sa korte na po mag-ano. Ayan. Okay, ayan po mga kasambahay. Ang ganda ng ating topic. I'm sure maraming mga kababayan natin ang natutunan. Malinaw na po sa inyo, Tatay Uga, yung mga naitanong niyo po kay attorney. At huwag kayong mag-alala, hindi pa naman aalis si attorney hanggang alas 8 po ng umaga. Pwede pa tayo magkwentuhan. Yes, at para po sa mga kababayan natin na taga-barangay Tatalon, ay pwede pa po kayong humabol dito nga sa inyong barangay hall para magpakonsulta medical sapagkat meron po tayong kasamang doktor, and of course, si Attorney Mel Roque ay nandito para po naman sa inyong mga legal concerns hanggang alas 8 po ng umaga. Wala pong bayad, ang lahat po ng consultation magaganap dito po sa Barangay Tatalon para sa ikonsulta mo sa barangay. So yan muna ang ating talakayan ngayong umaga kasama ang ating abogado. Mamaya po sa ating pagbabalik, isa namang cardiologist po ang ating mga kasama at pag-uusapan natin ang isang karamdaman na nakita rin natin na idinulog dito po sa Barangay Tatalon. Yan po yung mataas na kolesterol. Ano bang dapat gawin? Okay, yan po muna ang ating topic. Salamat po sa Diyos. Back to the studio.